Kinalimutan nga muna nila Franco at Yumi ang problema at inasikaso ang mga dapat ayusin para sa kasal. Hapon na nga na makauwi sila. Akala nila ay wala pa ang mga inaasahang mga bisita, pero naroon na pala ang mga yon at kausap si Francis. "Ayo, nandito na pala yung kakasal." Sigaw ng kabanda ni Franco na si Joselito. "Uy, nandito na pala kayo?" Tanong ni Franco. "Yes, siguro mga 30 minutes na. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi alam namin na busy ka. Tsaka willing to wait naman kami." Tugon naman ni David. Tsaka nga sila tumayo at yumakap kay Franco. "Long time no see, bro." Saad nilang lahat. "Namiss niyo ako, no?" "Ako, hindi." "Ayun sabay ganon." Saad naman ni Eric. "Ay, oo pala. Hindi ko na ipakilala yung soon-to-be misis ko, si Yumi." "Hello." Nakangiting pagbati ni Yumi sa mga ito. "Hello din, Yumi." Pagbati nila pabalik, tsaka muling naupo ang 5 kalalakihan. "Mas maganda pala siya sa personal, kaya pala itong body natin, in love na in love. Sinasend lagi sa GC yung pictures nila eh." Saad naman ni Johan. Natingin naman si Yumi kay Franco dahil hindi niya alam yon. "Siyempre naman, kapag mahal mo, ipagmalaki mo." Tugon ni Franco at tumakbay kay Yumi. "Pangiti-ngiti lang, Jonathan." "Ay, paano ba naman? Broken-hearted tong tropa natin." Ngumiti lang ng tipid si Jonathan at inayos nito ang kanyang buhok. "Buti na lang ako, 2 years ng single. Kahit papaano, hindi na masakit. Sana all na lang sa inyong 4, kami lang ni Onat ang single." Saad naman ni Johan. "Ay, teka pala, order lang ako ng pagkain ha?" Ani naman ni Franco. "No need na kuya, nakapag-order na ako." Saad naman ni Francis. "Parating na rin yon maya-maya." "Thank you tol, maasahan ka talaga." "O siya, bahala na kayo dito ha?" Saad ni Francis at sumulya pa kay Yumi. Ngumiti naman sa kanya si Yumi. "Ako din, sa kwarto muna ako, medyo napagod eh." "Sige love, pahinga ka na muna." Sabay halik sa noon ni Yumi. Nagpaalam din siya sa mga kaibigan ni Franco. "Sa wakas bro, matutupad mo na rin yung pangarap mong maikasal." Ani ni Joselito. "Oo nga akala ko nga tatanda na lang talaga akong binatang ama. Pero dumating si Yumi sa buhay ko." In love na in love talaga siya eh. Saad naman ni Eric. Nauuhaw ako, wait lang ha, inom lang ako." Ani ni Jonathan. Dito ka na lang, hingi na lang ako ng tubig kay Nida." "Hindi na bro, alam ko naman yung kusina nyo, ako na." "Sigurado ka?" "Oo naman." Nagtungo nga si Jonathan sa kusina para kumuha ng tubig sa refrigerator. Bago pa man siya makarating ay natanaw niya na si Ira sa lababo at naghihiwa ito ng mansanas. "Hello?" Pagbati niya rito, kaya naman napalingon si Ira. "Ay, hello po." Pagbati din ni Ira. "Hingi lang ako ng tubig ha?" Pagpapaalam nito. Sige po, nandiyan po sa ref." Tugon ni Ira. Kumuha naman si Jonathan ng mineral water at agad nga itong binuksan at tinungga. "Pinsan ka ni Franco?" "Ay, hindi po. Katulong lang po ako dito." Tugon nito. "Ay, hindi halata." "Talaga po?" "Oo, ang ganda mo kasi." Kinilig naman si Ira, kaya naman naisubo na nito ang hinihiwang mansanas. "Uy Ira, yung mansanas ni Diana." "Ay, may tao pala." Ani ni Michelle. "Oo, eto na, wait lang." Tugon ni Ira. "Siya din ba?" Sabay turo kay Michelle. Opo, yaya naman po siya ng anak ni Sir Franco." "Ang gaganda niyo naman, hindi halatang kasambahay at hindi halatang yaya." "Ay sus, nambola ka pa, Kuyang Pogi." Saad naman ni Michelle. Ako nga pala si Jonathan, Onat for short." Sabay lahad niya ng kamay kay Ira. "Ira po." Pagkatapos nga ay kay Michelle. "Michelle po." "Sige, balik na ako sa living room." Saad nito at iniwan ang pinag-inuman sa lababo. "Sige po." Sabay natugon ng dalawa. Napaapir pa nga ang dalawa pagkaalis ni Jonathan, tsaka inilabas ang kilig na nararamdaman. "Brenny, ang gwapo, tapos ang bango-bango niya." Sabay amoy ni Ira sa kamay nito dahil kumapit dito ang amoy ni Jonathan. "Oo nga ang bango niya. Ang sarap yakapin siguro nun, tapos kakantahan ka niya. Ay, isang sarap talaga magka-love life." Saad naman ni Michelle. "Akin yun no,
Hanap ka ng sayo. Ako yung unang kinausap at sa akin unang nakipag-shake hands. Saad ni Ira. Eh di sa'yo lang, marami naman dun sa labas. Tsaka malay mo yung Jonathan, kasal na yon o kaya may girlfriend. Eh ano naman, crush ko lang naman siya. Uy, mga marites, aba, dumating na yung food na in-order ni Sir Francis. Tulungan niyo naman ako maghanda. Sandali, bigay ko lang kay Diana tong mansanas. Saad naman ni Ira. Muli nga siyang napadaan kung saan naroroon ang mga kabanda ni Franco at nagkatinginan pa sila ni Jonathan. Kagatlabi nga siyang dire-diretso sa kwarto ni Diana. Pero nagsalita si Franco. Ira, wala dyan si Diana, nasa kwarto namin ni Yumi. Ah, okay po sir. Tsaka ito pumihit pabalik. Grabe, ang gaganda ng mga kasambahay niyo ha? Saad ni Eric. Oo nga eh, lalo yung Ira. Tugon ni Jonathan. Asus, crush mo no? Pangaasar ni Joselito. Hindi nagandahan lang ako sa kanya. Single mom yan si Ira, nasa probinsya yung anak niya. Kay daddy na Diana pero lalaki. Ha? Ang bata pa niya 23 pa lang siya. 18 nung nabuntis ng boyfriend niya. Tugon ni Franco. Bakit may mga ganoong lalaki, mambubuntis tapos iiwan? Mga walang bayag. Saad ni Jonathan. Tumatakas sa mga responsibilidad, masabi lang na binata. Mismo, kaya kapag nagalit ang mga babae, nilalahat ang mga lalaki, na kesyo maluloko daw lahat. Paano naman tayo mga matitino, di ba? Gaya nung ikakasal na dyan. Saad naman ni Johan. Hayaan na natin yung mga lalaking ganon. Basta tayo, tropang loyal. Natatawan tugon ni Franco. Maya-maya nga ay lumapit si Nida at sinabi kay Franco na nakahanda na ang pagkain. Sige, sunod na kami. Tugon ni Franco. Tumango naman si Nida at bumalik sa kusina. Ganda din nun. Bakit parang ang babata nila? Tanong ni Eric. Oo, si Nida. Yun yung pinakabata sa kanilang tatlo. 22 pa lang yon. Wala sila nag-apply dito. Tsaka okay na rin yon. Mas malakas katawan. Tsaka ligtas sila dito kaysa naman sa ibang amo mapunta. Tama. Para mga kapatid ko ng mga yan. Tara, kain na tayo. Mauna na kayo sa mesa, tawagin ko lang yung love ko at yung anak ko. Nasaan pala si Celine? Tanong naman ni Joselito. Nasa kanila, umuwi muna. Ah, okay. Akala ko makikita ko na ulit yon. Nauna na nga sa mesa ang 5 kabanda ni Franco at kanya-kanya na ng upo. Daming food ha. Iba talaga si Franco Sad naman ni Johan. Lumapit nga si Michelle sa kanila para maglapag ng isang pitchel na juice. Nagpadalawang sulya pa si Johan kay Michelle at nangiti ito. Oh, malusaw yung binibini. Saad ni Eric na makaalis si Michelle. Ang ganda nun, hindi ko yung nakita kanina. 3 sila. Tugon naman ni Jonathan. Magpapakilala ko doon mamaya. Loko-loko, baka may boyfriend na yon. Malay mo, wala. Baka siya na matagal na hinihintay ng puso ko. Saad ni Johan. Maya-maya nga lang ay dumating na rin sila Franco at sabay-sabay na silang kumain. Ang saya-saya nga nila habang naghahaponan. Marami din silang napagkwentuhan. Kahit lagi naman sila nag-uusap sa GC, ay iba pa rin kapag magkakasama. Nasa kusina nga ang 3 at doon nagumpukan habang hinihintay matapos ang mga kumakain. Ang gugwapo nilang lahat, siguro ang gaganda ng mga girlfriend ng mga yon. Saad ni Ira. Baka nga may mga asawa na yan Tugon naman ni Michelle. Kung meron, edi sana kasama nila. Ani naman ni Nida. Baka naman kasi sila lang muna. Mahirap kasi kapag kasama mga jowa. Hindi makapagkwentuhan ng maayos. Saad naman ni Ira. Ganun ba yon? Tanong ni Nida. Oo no, ganun yon. Tugon ni Ira. Pumasok nga rin sa kusina si Yumi at nakita niya ang 3 na naroroon. Nandito pala kayo? Oo, dito muna kami. May mga bisita nakakahiya. Tugon ni Nida. Ay, Yumi? Ani ni Ira. Oh, take na ba lahat yon? Asus, crush nyo sila no? Uy, hindi nagtatanong lang. Kinikilig na tugon ni Ira. Naku, totoo yan Yumi. Crush ni Ira yung si Jonathan. Bibig mo, Michelle ha? Oh, bakit? Totoo naman. Sabi mo nga, sa'yo lang yon. Lumapit nga si Yumi sa mga ito at pinagpipisil ang mga puwet ng 3. Uy Yumi, bakit ka nang hahawak ng puwet? Natatawang sambit ni Ira. Mga kinikilig kayo ha? Sad to say, pero take na yung 3.
So, yung dalawa single? Mabilis na tanong ni Ira. Oo, yung Johan at Jonathan. Sakto, Bebs. Single pala yung Jonathan. Yung crushy cake mo. Sad ni Michelle. Hindi naman magugustuhan nun ng isang single mom na kagaya ko. Kaya crush lang. Okay na yon. What if? Crush din kita. Ira. Nagulat silang lahat na magsalita si Jonathan. Naroroon na rin pala ito at narinig si Ira. Sigaw ni Nida dahil kinilig ito para kay Ira. Tsaka nga niya inalog-alog ang balikat nito. Hindi na rin napigilan ni Ira na kiligin kaya napatakip pa ito sa muka. Prankster ka din pala. Saad nito habang nakatakip ng kanyang kamay ang kanyang muka. Hindi totoo yung sinabi ko. Bakit mo naman tinatakpan yung mukha mo? Tsaka porket single mom, hindi na pwede magmahal ulit? Or mahalin ulit? Lalong kinilig ang mga babaeng nasa kusina. Maging si Yumi ay kilig na kilig din para kay Ira. At nahahampas pa nga nito ang balikat ni Nida. Iwanan na natin muna yung dalawa para makapag-usap naman. Saad ni Yumi. Tama. Tugon nila at umalis nga sa kusina. Naiwan nga doon sila Ira at Jonathan. At dahil silang dalawa na lang ay nagkahiyaan sila. Para sila naging pipi bigla. Magkakatinginan tapos biglang iiwas ng tingin. Hanggang sa binasag na nga ni Jonathan ang katahimikan nilang dalawa. Taga saan ka nga pala? Taga Quezon Province ako. Alayo pala. Paano yan kapag nagda-day off ka? Once a month lang yung day off ko, pero 1 linggo ako sa amin. Nasa nanay at tatay ko yung anak ko. Sabi nga ni Franco. Nagkikita pa ba kayo ng tatay ng anak mo? Hindi na. Kasal na rin yung si iba. Kumbaga, ako yung binuntis, pero iba yung pinakasalan. Ibang klase. Kakaiba talaga. Buti, hindi ka na-trauma sa lalaki. Dahil mahirap din palang pinagdaanan mo. Na-trauma din. Sabi ko nga noon, ayoko na magmahal. Kasi baka masaktan lang ulit ako. Tsaka baka wala na rin magmahal sa akin dahil nga single mother ako. Tsaka ayoko naman na ako lang yung mahal ng lalaki. Paano naman yung anak ko, di ba? Kaya hindi bali na lang na walang boyfriend. Paano kung may magtapat sa'yo na gusto ka niya? At kaya niya mahalin at tanggapin yung anak mo? Di okay kung ganon, pero sino naman yon? Wala nang ganon. What if, sabihin ko meron? Tapos ako yon. Natigilan naman si Ira at bahagyang tumalikod kay Jonathan. Totoo yon. Kaya kong tanggapin ang anak mo. Hindi hadlang ang anak para sa tunay na pagmamahal. Parang yung fiancé ni Franco. Tanggap niya si Franco kahit may anak na ito. Muli namang humarap si Ira kay Jonathan. Pero binata ka. Mas marami ka pang mahahanap na dalaga din. Hindi kagaya ko na dalagang ina. Pero ikaw yung gusto ko. Nabibigla ka lang siguro. Mas mabuti pang pag-isipan mo muna yan. Sige na, may ayusin pa ako. Ira? Sandali. Can I get your number? Sige. Ibinigay nga ni Ira ang cellphone number niya kay Jonathan. Thanks, Ira. Habang magkakausap nga ulit sila sa sala ay hindi mapakali si Johan. Kaya naman nagpaalam ito na magsi-CR muna. Pero ang totoo ay hahanapin niya si Michelle. Pero imbis na si Michelle ang makita ay si Nida ang nakita niya sa garden. Hi. Pagbati ni Johan kay Nida. Napatingin naman si Nida dito habang kausap niya sa cellphone ang kanyang lola. Hello po. Hinahanap ko si Michelle. Napanganga naman si Nida dahil akala niya siya na ang sadya ni Johan, pero si Michelle pala. Si Michelle ba? Nasa kwarto namin naliligo. Ganun ba? Oo Wait, check ko ha. Baka tapos na siya. Papupuntahin ko ba siya dito? Yes, please. Thank you. Pagkaalis nga ni Nida sa garden ay nasalubong niya si Francis. Oh, bakit iniwan mo yung kausap mo? Hindi naman ako yung bet ng kausap ko, sir . Si Michelle po. Si Michelle ba? Opo, excuse po ha. Tatawagin ko lang po si Michelle. Okay. Habang papunta nga si Nida sa kwarto nila ay tumawag si Francis kay Natalie. Miss mo ako agad, mahal? Tanong ni Natalie mula sa kabilang linya. Mahal, may number ka ba ni Eric? Ha? Si Eric talaga? Oo may number ka niya? Kasama mo lang nung isang araw, kinukuha mo na number niya? Baka iba na yan ha? Sira ka mahal, ano palagay mo sa akin? Nagkakagusto sa kapwa ko lalaki?
Aba, malay ko ba? Lalaking lalaki to. Kahit subukan mo pa, testing natin oh. Ew, umayos ka nga. Ew ka dyan. Baka kapag nasubukan mo to, hanap-hanapin mo. Ito, umayos ka nga Francisco de la Vega. Upakan kita dyan eh, ang manyak mo. Sige na, pahingin na ako ng number ni Eric. Okay, fine, isasend ko na. Thank you, I love you Nats. Che, kay Eric kumag ka na. Nagsiselos? Mahal naman, hindi naman kita papalitan eh. Dadagdagan lang. Pagbibiro nito. Sige na, maghuhugas pa ako ng mga pinagkainan namin. Bigla tuloy ako may naalala sa mga hugasin. Che, babay na. Ano? Anong hinahanap ako ng Johan? Aba malay ko, basta hinahanap ka. Hayaan mo siya. Tugon ni Michelle. Ito eh, juwang-juwa tapos kapag nandyan, pakipot bigla. Style mo bulok. Puntahan mo na at naghihintay doon. Oo na, ito na. Hello Eric, si Francis to. Uy pre, ikaw pala. Saan mo nakuha number ko? Saan? Bakit? Pakalat-kalat ba number mo? Baka kanino? Yun na rin yun. So kanino? Kay Natalie. Ano pala sadya mo? Magpapasama ka ulit bumili ng napkin? Hindi may itatanong lang ako. May girlfriend ka na ba? Kung girlfriend lang, syempre naman. Meron na ba? Sorry, meron na pala. Syempre naman wala. Ito naman hindi pa tapos eh. Bakit mo pala natanong? Akala ko talaga meron eh. May gusto kasi akong ipakilala sa'yo. Talaga? Sino? Kasambahay namin, pero huwag ka mag-alala. Maganda to. Sexy, tapos mabait. Hindi ka nalugi. Naks, na-imagine ko kaagad. Si Sanya Lopez agad pumasok sa isip ko. Sira. So ano, gusto mo? Bigay ko number sa'yo. Ha? Textmate kami, ganon? Oo, ayaw mo ba? Napakaluma naman pre. Chat-chat na ngayon. Or VC-VC, hindi text-text. Arte mo, wag na. Joke lang, hindi mabiro. Sige na, pahingin ako ng number. Okay, type mo na. Type agad? Hindi ko pa nga nakikita. Baliw ka pre. I mean, i-type mo na yung number at sasabihin ko. Sir 950-877-252. Okay, na-type ko na. Thank you. Sana hindi to snubber ha? Baka isnabi lang ang kapugian ko. Natawa naman si Francis. Sige na, i-text mo na. Huwag mo na lang sabihin na ako nagbigay ng number niya. Napakalumang galawan talaga. Pero sige, salamat. Walang anuman, malugang tornilyo sa utak. Aminin mo, nahahawa ka na rin sa akin. Oo, para kang virus na madaling makahawa. Sige na, i-text mo na si Nida. Oh, Nida pala ang pangalan niya? Sige, sige. Pinuntahan na nga ni Michelle si Johan sa garden. Hello po. Inahanap mo daw po ako? Nandito ka na pala. Bakit po pala? Tanong ni Michelle. Wala naman. Gusto ko lang ng kausap. At ikaw yung gusto ko. Ako po talaga? Bakit naman po ako? Basta. Ikaw gusto ko. Upo ka. Naupo nga si Michelle nang biglang umusog palapit sa kanya si Johan. Kaya umusog naman siya palayo. Ano po palang pag-uusapan natin? Shock, nahiya ako bigla. Ang ganda mo kasi. Nangiti naman si Michelle. Ako? Maganda? Bola pa. Totoo yun. Well, lahat naman kayo maganda. Pero mas gusto ko yung ganda mo. Johan nga pala. Sabay lahat nito ng kamay kay Michelle. Tinanggap naman yun ng dalaga. Michelle po. Pwede bang wala nang po? I think magkaedad lang naman tayo. Ilang taon ka na ba? Tanong ni Michelle. 25. Ako po 24. Oh, di ba? Isang taon lang pala tanda ko sa'yo. Nga pala, may boyfriend ka na? Meron na po. Biglang nalungkot si Johan. Kaso, nasa panaginip ko lang po. Nangiti naman ito nang sabihin niyo ni Michelle. So, single ka? Opo, 3 years na. Wow, tagal na din pala. Ako, 2 years. Matagal-tagal na nga rin po. Bakit naman po kayo naghiwalay ng ex mo? Nalaman ko na hindi naman talaga niya ako mahal. Ginamit lang niya yung kasikatan ko sa pagkanta para makilala din siya ng mga tao. Vlogger siya. Nakakalungkot naman. Oo nga pero okay na yon. Alam ko makakahanap din ako ng babae magmamahal sa akin ng totoo. Ikaw naman, bakit kayo nag-break?
LDR po kami. Lagi siyang walang oras sa akin. Ako naman, kahit busy ako sa pag-aaral, may time pa rin ako para sa kanya. Ang hirap magkalayo, kaya bumabawi na lang ako sa pag-update ng kaganapan sa buhay ko araw-araw. Pero siya, natitiis niyang hindi magparamdam sa akin. Tapos nalaman ko na lang na may girlfriend na pala siyang iba at binabahay na niya. Napakaloko naman niya. Bakit hindi na lang niya sinabi, di ba? Kesa naman pinagmukha kanyang tanga. Oo nga eh. Habang ako, mahal na mahal ko siya. Pero siya may mahal na palang iba. Kumbaga, ipinagpalit ako sa mas malapit. Talagang ganon. Ang importante, nakamove on na tayo. Oo naman, matagal na. At masaya ako ngayon na sarili ko lang yung iniintindi ko. Sa kasal nila Franco, magkikita ulit tayo, ha? Asahan ko yan. Oo naman. Tugon ni Johan. Pwede ko bang malaman ng FB account mo? Para naman nakaka-chat kita. Sige po. Michelle Santos. Oh, nahanap ko na agad. Accept mo ko, ha? Add kita. Sige. Kakatapos nga lang nila Nida at Ira na maghugas ng mga pinagkainan. Nang biglang may magtak sa kanya. Hindi ito nakasave sa contacts niya kaya hindi niya ito kilala. Hello? Sino ka? Reply nito. Hindi po ako sino ka. Inire po ako. 2024 na, jadya ka pa din? Ang baduy mo, sino ka ba ha? Sungit mo naman, Miss Beautiful. Huwag ka na nga mag-text dito, sinisira mo gabi ko. Hindi kita kilala, kaya bye, pangit mo. Hala, sorry na. Eto na, magpapakilala na. Eric Miguel nga pala. Kaya mo naman palang iayos ang text mo, para kang timang. Ang sungit mo naman? Sorry na. Sino ba nagbigay ng number ko ha? Or saan mo nakuha? Secret daw eh. Pero pwede ba tayong maging textmate? Ha, Nida? Ayoko, hindi ako nagkikipag-text sa hindi ko kilala. Nagpakilala na nga ako eh. Bahala ka dyan, bye.